Musta? May isekai anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para di ka bangguin ni Truck-kun. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa isang maulang araw, sa tabi ng isang rumaragasang ilog, magkasama ang dalawang mag-asawang may kalungkutan at nagpaplanong mamatay ng magkasama, with matching red string pa na nakatali sa isa't isa. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang plano ay bigla na lamang lumutang mula sa kung saan si Truck-kun at sila ay binangga. Nagising na lamang ang ating bida na nagtataka at nasa loob ng isang simbahan, sabay paglutang ng isang Diyosa na nagpakilalang Annette at win-welcome ang ating bida sa kanilang mundo, ang Zauberberg, at napili nga raw ang ating bida bilang kanilang hero at tagapagligtas. Lubos pinagtaka na nga ito ng ating bida at matapos ang nabigong double suicide na paganap nila ng kanyang asawa ay napunta siya sa kakaibang mundo na ito. Di pa man tapos sa pagpapaliwanag itong Diyosa ay bigla na lamang itong nagulat nang makita ang nakatumbang lalaki na lumagok ng sandamakmak na gamot. Agad naman itong inagapan ng Diyosa kaya muling nabuhay ang ating bida, ngunit binanata ng Diyosa at huwag nga raw itong KJ at hayaan na lamang siya. At wala raw itong pakialam sa pinagdadadada ng Diyosa dahil nais niya lang naman daw ay mamatay. Tila ginawa na nga nitong sits area ang mga nakakalasong gamot habang itong Diyosa ay pilit ang pagkumbinsi sa ating bida sa ganap nito sa kanilang mundo at chosen nga raw ito, at patunay nga raw dito si Truck-kun na siyang samando sa kanya. Sa dinami-dami raw ng mga namamatay na tao sa mundo, tanging ang mga nabubunggo lamang daw ni Truck-kun ang nabibigyan ng pagkakataon para muling mabuhay. Sabay congrats sa ating bida at ito na nga raw yung pangalawang pagkakataon niya sa buhay. Edi miyaw buwisit na Truck-kun na yan apal na papansin pang hype siya. Di niya ba alam na ang double suicide na yun sana ang pinakamasayang ganap ko sa buhay? At sino raw ba sila para pakialaman ang kanyang buhay? Banat na nga ng ating bida sa Diyosa. Lubos pinagtaka na nga ito ng Diyosa at niligtas na nga raw nila mula sa miserableng buhay na umabot pa sa puntong magpapakamatay itong bida ay sila pa ang nasisi ngayon. Abat iba rin daw ang tama nitong bida. Well anyway baka magbago raw ang isip ng lalaki kung makikita nito ang stats nito. Ika na nga ni Annette sabay open ng stats, na lubos nitong kinagulat. Dahil bukod sa sobrang baba ng stats nito, ay wala man lang daw itong kapaki-pakinabang na skills, at sa kabila nga raw ng pag-detoxify niya rito kanina ay puro parent lason ang katawan nito. Imposible nga raw na ganito ito kaina, ngunit wala raw talaga at olats lahat ng stats nito. Pagkabahala na nga nitong Diyosa. O siya alis na ako ate, ika na nga ng ating bida, na agad namang pinigilan ng Diyosa, sabay nag-sorry at baka nagkamali nga lang raw ng summon dito sa ating bida, maaaring di raw siya akma sa mundong ito at lalong-lalo nang wala siyang kakayahan na mabuhay dito. Napangiti na nga lang ang ating bida at ganun naman daw talaga ang kanyang buhay, isa raw siyang kabiguan maging saang mundo man siya ilagay at isa lang. Sorry na naman nga si ate Diyosa mo at pagkakamali raw nila ito. At pansamantala ay manatili raw muna dito ang ating bida pagkat delikado raw sa labas lalo na sa estado nitong sadyang mahina. Salamat pero huwag mo ako alalahanin, naghahanap lang naman ako ng lugar para mamatay. Kalungkutan na naman nga nito na tila tumusok sa puso ng ating Diyosa. Sabay pa flashback sa nakaraan ni Annette, at sa lahat daw ng nakilala niyang otherworlders, ay lubhang naiiba itong ating bida. May mga bida-bida, may mayayabang, may mga arogante, na kailangan niyang pakisamahan pagkat siya ang guide ng mga ito. Hanggang sa umabot ang punto na nawalan na siya ng amor sa ginagawa niya lalo na sa mga hero. Teka, ika na nga ni Annette at least daw kumuha man lang ito ng profession, ngunit agad binara ng ating bida at writer naman na daw siya, dati pa, at walang iba, sabay nagpaalam sa Diyosa na may maganda raw na tenga. Natigilan na nga si Annette at may napagtanto, na all this time ito ang lalaki na kanyang pinakahihintay ay nag-ikot-ikot na nga ang ating bida habang kinakana ang laso na ginawa na nitong snack, sabay na bahala sa system na daldal ng daldal sa kanyang isip at nag-level up daw siya. Sa kung saan ay nagulat na nga lang siya nang may tumumbang puno, at dito nakita ang isang babae na hawak ng isang halimaw na puno. Hoy adventurer tulungan mo naman ako, ika na nga ng pusa sa kanya. Habang sa isip-isip naman ng ating bida ay ang dami niya raw nakikitang may mga kakaibang tenga sa mundong ito, sabay banat sa babae na kung pwede niya raw ba itong gawang ng nobela. Lubos pinagtaka naman ito ng pusa at ano raw ba ang pinagsasasabi nitong adventurer imbes na tulungan na lamang siya. Abat matinding effort na nga ang pinamalas ng ating bida at kinaway-kaway ang kamay sa ere ngunit di niya raw abot,
ayon binanata na nga ng halimaw na puno at hinablat. Peste walang kwenta tumulong ka pa, reklamo na nga lang ng pusa sa ating bida. Musta ate, mukhang parehas tayo mamamatay ngayon ribat naman ang ating bida na kinabuisit naman ng dalaga. Unti-unti na ngang sinipsip ng death tree ang kanilang life force at ilang minuto na lang daw itatagal nila ika ni ate pusa. Di ayos pala, banat na naman nga ng ating bida na suicidal at patawa-tawa pa sa dalaga. Bye ate pusa, bye manong death tree, bye birds, bye sayo na nanunood. Happy na pa-speech na nga nitong bida, hanggang sa walang ano-ano'y ng itim na lamang bigla ang galami ng puno na nakapulupot dito, na unti-unting nasipsip ng death tree habang si ate pusa ito todo drama at di niya raw inakala na ganito siya mamamatay, di nagtagal ay bigla na lamang bumigay ang durudaman yung puno at biglang naglaho, na lubos kinagulat ni ate pusa at ano raw ang nangyayari. Pati ba naman si manong death tree KJ din, ika na nga lang ng ating bida, habang itong si ate pusa ay lubusang pagkamangha, at MB's life force daw ang masipsip sa adventurer ay poison ang nadali nito mula dito na siyang naging katapusan nito. Lakas mo pala nagpapanggap ka lang pala na mahina, ika na nga ng pusa sa ating bida, na nagmo-moment na naman sa tabi at lagi na lang daw itong nangyayari, na kung sino pa ang nais mamatay ay siya pang nabubuhay. Sa dami ng sinubukan niya ni isa wala man lang daw nakadali sa kanya, pagdadrama na nga nito habang naninigarilyo. Singit na nga si ate pusa at kung ano man daw ang pinagdadaanan ng adventurer ay nais niya lamang ipabatid dito ang kanyang pasasalamat, since niligtas niya raw ito. At bilang pasasalamat ay niyaya na nga ang ating bida sa kanyang lugar, sabay tinanong kung ano raw ang kanyang pangalan. Ayon naman sa ating bida ay sensei daw ang tawag sa kanya ng mga tao, sabay abot na nga ni ate at tinawag itong sensei. Bigla na nga lang natigilan ang ating bida nang makita ang pulang tali sa kanyang kamay, sabay na alala ang kanyang asawa na tinawag nitong Sakchan, at napaisip kung nandito rin ba sa mundong ito ang kanyang asawa. Tila sinaniban na nga ito ng kung ano at naglakad habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa, na kinabuisit na nga ni ate pusa at di na makasingit ng salita sa bangag nating bida. Tila nabuhayan naman si sensei at mukhang nakahanap na raw siya ng rason para mabuhay sa mundong ito, at yun ay ang mahanap ang kanyang asawa san man itong mundo na punta, para maituloy na nga raw nila ang kanilang double suicide ng magkasama. Samantala, todo dasal naman si Annette at sanay protektahan daw ni Papa God ang adventurer, at sanay magkatagpo raw ulit ang kanilang mga landas. Walang ano-ano'y biglang lutang na nga si Sensei na lubos kinatuwa ni Enang Annette ngunit natigilan ng makita na may kasama na itong ibang babae, at sino daw itong damanyitang ito. Siya nga pala may itatanong sana ako sayo, ika na nga ni Sensei dito sa Diyosa. Enayan ano yon, kahit ano pa yan sasagutin ko. Sagot na nga ni Annette sa ating bida. Ayon naman kay Sensei ay hinahanap nga raw niya ang isang babae na nagngangalang Sakchan, at kung may ideya raw ba siya kung nasaan ito, na kinagulantang na nga ni Annette at panibagong babae na naman ang ibinungad sa kanya. Kalaunan ay pinakita na nga lang si Sensei kasama si ate pusa habang chinichicha na naman ang lason na kanyang dala, at mukhang disiday daw nang hanapin ang kanyang asawa. Habang itong kasama niya naman isiningit na naman ang pagpunta nila sa kanyang lugar sabay hablat na nga sa kamay ni Sensei, ngunit bigla na lamang lumutang si Annette at pinalo ang kamay nito, at ang landi-landi daw ng pusa nasa public place daw sila. Aray ko naman, tsaka ano ba ginagawa mo dito, ribat na nga ng pusa sa Diyosa. Namula na nga lang si Annette at di makasagot, kaya tinukso ng pusa at siguro raw ay in love ito kay Sensei kaya nandirito ay Huwag ka nga, ang bastos-bastos ng mouth mo, matulungin lang talaga ako, tsaka responsibilidad ko na panatiliing ligtas ang mahinang otherworlder na ito, rason na nga ng Diyosa sa kadiskusyon nitong pusa. Hala taga-ibang mundo pala si Sensei, pagkamangha na nga ng pusa at kaya raw pala ang lakas nito. Anong malakas, mahina siya kaya kailangan ako rito, ribat naman ang pumapag-ibig na Diyosa. Pangalawang banat naman si pusa at sinabing tinalo raw ni Sensei ang isang death tree at iniligtas siya na kinawindang na nga ni Annette at sa isip-isip ay ganun na raw ba kalalim ang relasyon nito kay Lablab niya. Ito namang bida natin heto kinawilihan ng isang kabaong sa tabi at nagpaalam sa dalawa na matutulog daw muna siya. Good night Annette, good night pusa. Tawa-tawa na nga si Annette at tinawag daw siya nito sa pangalan niya habang itong isa hindi. Kanina pa kasi ayaw magpakilala ano itatawag namin sa'yo buwisit din tong pusa na ito. Anyway ayun hila-hila na nga ni Annette ang kabaong habang sa kung saan ay pinakita naman ng dalagang ito na nakatingin sa malayo.
Pabayo na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.